Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. At salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin para tayo po ay makapag-aaral ng salita ng Diyos. Bigay pansin sa mga salita ng Panginoon. Ba ito? Magbigay pansin sa mga salita ng Panginoon at mag-pray tayo, mag-aral ng konti, magbalik loob sa Panginoon. At salamat sa pakikinig ninyo. Pagkatapos ng pangangaral, meron po akong mga babasahin. At kung gusto nyong basahin, pakibasa tapos pakibasa sa iba. At pag may pagkakataon kayo, halimbawa nakalaya na kayo or whatever, may church kami sa Tuktukan, welcome po kayo na dumalaw at kung anong may matulong namin sa inyo, tutulong kami sa inyo hanggat maaari. Alright, so sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos sa araw na ito, sa oras na ito, ay bibigyan nating pansin ang aklat ng Genesis. So ang aklat ng Genesis ay ang pinakaunang aklat sa 66 books ng Bible. So ang Bible, may 66 books yan. Dalawang bahagi, merong Old Testament, merong New Testament. Yung Old Testament para yon sa parating na Messiah na pinangako ng Diyos. Ayan ang Panginoong Jesucristo. At pagkatapos yung New Testament ay patungkol sa dumating na ang Panginoong Jesucristo. At yun ang pinagdiriwang nating Pasko. At siya ay namatay, nilibing muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan. At lahat ng sa kanya ay sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang pangangaral natin ngayon ay sa Genesis chapter 4. At ang sabi ng Bible sa Genesis chapter 4, by the way, before na mag-continue tayo, yung Genesis, aklat ng simula ng lahat ng mga bagay maliban ng Diyos, dahil ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. And ang Genesis chapter 4 ay patungkol sa dalawang anak na ibinigay ng Diyos kay Adan at Eva. Sa Bible, marami pa silang mga anak. Meron silang mga anak na lalaki, may mga anak na babae. At marami silang mga anak na binigay sa kanila ng Diyos. Pero si Moises ay nagbigay ng pansin sa dalawa sa kanyang mga lalaking anak. Una doon ay si Cain sa English, si Cain sa Tagalog. At yung kanyang kapatid na si Abel, or si Abel, Cain and Abel. Kaya pag meron kang kopya ng Bible, buksan mo sa Genesis chapter 4, makikita mo doon yung Cain at saka Abel, yung kwento nila. Si Cain ay naghandog ng mga gulay at walang dugo. At si Abel naman, dahil puno siya ng pananampalataya, ay nag-alay ng handog ng tupa at ng dugo. At itong tupa at ang dugo ay larawan ng Panginoong Jesucristo na siya ay parating, siya ay mamamatay, siya ay ipapako sa krus, madadanak ang kanyang dugo, at iaalay niya ang kanyang dugo bilang kapalit at bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan. So si Abel, ang handog ni Abel ay sumasang-ayon sa salita ng Diyos, tumutugma sa salita ng Diyos, at puno ng pananampalataya. Subalit naman si Cain, ang kanyang alay ay galing sa kanyang paghihirap, sa kanyang sariling pawis at walang dugo dahil hindi siya sumasampalataya na meron talagang Messiah na parating. Kaya pinabayaan ni Cain ang kanyang handog. At ang Diyos naman ay hindi naman nagbigay ng kaluguran o basbas sa handog ni Cain. Kaya eto ngayon ang kwento ni Cain sa Genesis chapter 4. Pagpapatuloy natin ito. Genesis chapter 4 verse 6 at saka verse 7. Dalawang verses lang titingnan natin. Genesis chapter 4 verse 6. Ang sabi ng Bible, sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit? At bakit nangingit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ay nag-aabang sa pintuan. Ikaw, ang nais mo nito, subalit ang kailangang magdaig
mo ito. So, ang Panginoon ay kumausap kay Cain. At ito ang titingnan natin, bibigyan natin pansin sa oras na ito. Mag-pray muna tayo at basahin ko ulit ang salita ng Diyos. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang maaari po kami magbigay pansin sa inyong mga salita. Basbasan niyo po ang bawat isa na nandito, Lord. Haplusin niyo po kami ng iyong Banal na Espiritu Santo upang ang magandang balita ay makita, Lord, at makatanto ang tao ng pagsisisi at pananampalataya, at sila po ay tunay na magbalik loob sa inyo, Lord. Kami po ang lahat ay magbalik loob sa inyo, Lord. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. I-bless po ninyo ang inyong salita sa aming puso. Ginawaan niyo po kami, Lord. Tulungan niyo po kami. Bigyan kami ng grasya. Ito po ang hiling namin. Ito po ang prayer namin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. And amen. Ang sabi ng Genesis 4:6, sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit nangingit-ngit ang iyong mukha? So, ang Panginoon ay binigyan niya ng pangangatwiran si Cain. Binigyan niya ng pagkaliwanag si Cain. Cain, bakit ka nagagalit na hindi ko tinanggap ang iyong handog? Now, ang handog na, ulitin ko yung handog na ipinagkaloob ni Cain ay hindi tumutugma sa salita ng Diyos. Ito ay gulay at walang dugo at walang halong pananampalataya, at ito ay gawa ng sarili niyang pagkatao, pawis sa kanyang sariling paghihirap, pagpapawis, yung kanyang mabubuting gawa, inialay niya yung kanyang sarili sa Panginoon. At yan ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. So, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na ang kaligtasan o yung kapatawaran ng Diyos o yung pagtanggap ng Diyos sa ating handog ay hindi dahil sa ating pangalan o sa ating mabubuting gawa, kundi yung handog ni Abel na tupa na may dugo, ayun ang handog na katanggap-tanggap sa Diyos dahil ito ay larawan ng gawa ng Panginoong Jesucristo nung siya ay namatay, ilibing at muling nabuhay. So, ang tinatanggap talaga ng Ama, Diyos Ama, ang gawa ng kanyang anak. Ang pagsakripisyo ng kanyang anak. Hindi yung sakripisyo natin o yung sarili nating gawa o mabubuting gawa. Kung tatanggapin tayo ng Diyos, tatanggapin tayo alang-alang kay Kristo at hindi sa ating sariling pangalan. So ngayon, ang Diyos ay nangatwiran kay Cain upang maibsan ang galit ni Cain. Pansinin niyo ang sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit? So, kinausap ng Diyos si Cain para maginhawaan si Cain at huwag niyang magawa ang higit pang kalokohan na gusto niyang gawin. Sa Isaiah chapter 1 verse 18, ang sabi ng Bible, tingnan mo ito, Isaiah chapter 1 verse 18, pumarito kayo ngayon at tayo ay mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. So, ang Panginoon ay nag-iimbita sa atin. Araw-araw iniimbitahan tayo ng Diyos na mga tuwiran sa Kanya at siya ay mga tuwiran sa atin. At ang tanong ng Diyos sa atin, bakit ka galit o bakit ka nagalit? Alam mo kaibigan, maraming mga kasalanan ang maaaring iwasan kung hindi lang tayo nagalit. Ang galit ay natural at likas sa puso natin dahil tayong lahat ay tao lamang. Pero pag ang galit ay hindi na kontrol, samot-saring uri at iba't ibang uri ng kasalanan ang lumalabas dahil sa ating galit. Amen? So, nangangahulugan, kailangan bigyan nating pansin ang ugat ng kasalanan na ito, which is ang galit na walang control. Malamang marami sa atin nagkamali lang ng isang saglit dahil sa napakatinding galit. Ganon si Cain. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, bakit ka nagalit?
Kung gumawa ka ng tama, hindi ka ba tatanggapin? Pero kung gumawa ka ng mali, ang kasalanan ay nasa pintuan, sabi ng Panginoon sa kanya. So nangangahulugan na ang Diyos ay hindi ho siya isang Diyos na tinatakwil lang niya ang tao sa unang beses. No? Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon upang siya ay mga tuwiran sa atin. Tunay ang sinabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. So tunay na talagang may pasensya ang Diyos at may awa ang Diyos at tinatawag ng Diyos ang lahat na bigyang pansin muna ang ugat ng kasalanan, itong puot o galit ng tao na walang kontrol. Nadadala tayo sa galit at nagagawa natin ng iba't ibang mga kasalanan dahil doon. At kinukumprantahan ngayon ng Diyos si Cain. Cain, bakit ka nagalit? Nangangahulugan din na ang Diyos ay inaabot niya kay Cain ang kanyang pagkakataon na siya ay magsisi. Pag-isipang mabuti ang kanyang nagawang mali upang ang kanyang nagawang mali ay matalikuran niya, mapagsisihan niya. Ay, yes Lord, naghandog ako sa iyo. Magandang bagay yon na may puso ka na gusto kang maghandog sa Diyos. Pero ang mali ni Cain ay hinandog ni Cain ang gusto niyang ihandog sa Diyos. Hindi niya ihinandog sa Diyos ang requirement ng Panginoon na tupa. Kaya, rineject siya ng Diyos. Pero sa rejection ng Diyos, kinausap din siya ng Diyos. Cain, bakit ka nagalit? So, ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon para kay Cain na magsisi siya. Bibigyan kita ng dalawang choices. Dalawang maaari mong pagpiliin, Cain. Ang sabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit? Bakit nangingit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ay nag-aabang sa pintuan. So Cain, may pagkakataon ka. Pwede kang magsisi. Pwede kang manumbalik sa Panginoon. Hindi naman huli ang lahat. Pero kung hindi ka magsisisi, Cain, wala nang iba pang option kundi mas lalala ang iyong kondisyon. So ang galit ni Cain, ano ang naging bunga nito? Kung alam nyo ang story ng Cain at saka Abel, anong nagawa ni Cain sa kanyang kapatid? Napatay niya ang kanyang kapatid. Ginilit niya ang leeg ng kanyang kapatid. Ito ay dahil ang galit na kay Cain ay hindi na ibsan, hindi siya nagsisi. At tandaan natin, ang kasalanan kapag kinukupkop ay lalong lalaganap at lalong lalaki. Kung hindi natin ikumpisa ang ating kasalanan sa Panginoon at talikuran ito, lalamunin tayo ng sarili nating kasalanan at mas lalala ang ating kondisyon. Buhay, kapatawaran at basbas at biyaya ng Diyos nasa isang panig para sa doon sa tao na nagsisisi at sumasampalataya. O di kaya, sumpa, kamatayan, at palalo. Yan ang kabilang panig doon sa mga ayaw magsisi at hindi sumasampalataya sa Panginoon. Ang Diyos ay hindi namimili.
May pagkakataon si Abel na magsisi at maghandog ng tupa at ng dugo sa Panginoon upang siya rin ay matanggap ng Panginoon at mabigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi naman dahil si Abel ay mas matalino o si Abel ay may mas kakayahan o edukado o may mas opportunity si Abel na lamang kaysa kay Cain. No? Patas ang Diyos sa lahat ng tao. Maging sino ka man, ano man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong nangyari sa iyo, mayroon pa rin kapatawaran sa Diyos. Amen? Meron pa rin pag-asa kung tunay na ikaw ay magsisi at sumampalataya sa Panginoon. Kung ano ang tinanggap ng Diyos kay Abel na kanyang hinandog, maaaring gawin din yan ni Cain kung gugustuhin lamang ni Cain na magsisi at sumampalataya. Binigyan siya ng pagkakataon kaya siya kinausap ng Diyos. So ang Diyos ay hindi namimili. Pero ang sabi ng Bible dito, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ay nag-aabang sa pintuan. So Cain, kung hindi ka magsisi sa iyong mga kasalanan at umalay ng tama ayon sa salita ng Diyos na naglalarawan sa Panginoong Jesucristo, ang kasalanan ay nakaabang sa iyong pintuan. Ano yung Brother Bill na ang kasalanan ay nag-aabang sa pintuan? Mas lalong higit na kasalanan ang may papatong kay Cain dahil wala siyang pagsisisi, wala siyang takot sa Diyos. Kaibigan, dalawa lang ang options natin. Either sumuko tayo sa Panginoon, talikuran ang kasalanan at tanggapin siya, o di kaya ang kasalanan ay nakaabang sa pintuan. Nasa pintuan lamang ng puso natin ang kasalanan. At kaibigan, kung ano ang mga kasalanan ang nakalista sa salita ng Diyos, maaari ho nating lahat gawin yon. At tandaan natin, ang kasalanan ay hindi nananatiling simple lang o isa lang. No, ang kasalanan ay lumalaki at nadadagdagan at nagiging lalong komplikado ang buhay. Kasi hindi tayo dinisenyo ng Diyos na mabuhay sa kasalanan. Ang ating manlilikha ay nilikha tayo sa wangis ng Diyos upang matuto tayo na mabuhay na may takot sa Diyos at maging maka-Diyos. Subalit kung pipiliin mo ang kasalanan, pipiliin mo rin ang sumpa ng kasalanan at ang kahihinatnan ng sumpa na yan ay kamatayan. So, alam natin ang pinili ni Cain. Pero sa awa ng Diyos, hindi lang kasalanan na nakaabang sa pintuan. Pag binasa mo ang pinaka-last book ng Bible, ito yung Revelation, chapter 3, verse number 20, meron din isa pang nakaabang sa pintuan natin, ng puso natin. Ito ay ang Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya sa Revelation chapter 3 verse 20, makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutugtog. Kung diringgin ng sinuman ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Amen? So hindi lang kasalanan ang nakaabang sa pintuan ng buhay natin. Meron din tayong Panginoong Jesucristo na tumutuktok sa puso at nagsasabing, buksan mo ang puso mo, hindi sa kasalanan, buksan mo ang puso mo para sa Panginoon. At kung tunay na ikaw ay magsisi ng kasalanan at tumanggap sa Panginoon, ang pangako niya dito ay, sabi niya, sino man ang aking tinig ay nariringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ng pinto, ako ay papasok sa kanya. At sabi niya, kakain kasalo niya at siya ay kasalo ko. Amen? So, ang pangako ng Panginoon ay kung ikaw ay magsisi at sumampalataya sa Panginoon, siya ay papasok sa iyong buhay at hindi ka na mag-iisa magpakailanman. At may kasama kang Panginoon. May kasama kang Panginoon na nagmamahal sa iyong kaluluwa at siyang magbibigay sa inyo ng ginhawa. Siya ang sasagot ng iyong mga pananalangin at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Kasalo mo siya magpakailanman, kasama mo siya magpakailanman.
Hindi tayo magiging katulad ni Cain, na binigyan tayo ng salita ng Diyos at binaliwala natin ang salita ng Diyos. No, maging katulad tayo ni Abel, na masunurin sa Panginoon, magsisi at magpasakop sa kanyang mga salita. So malinaw po tayo ngayon sa Genesis chapter 4 verse 6 and 7. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka magalit? At bakit nangingit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ay nag-aabang sa pintuan. So kaibigan, magbalik loob tayo sa Panginoon. Kung meron man tayong galit sa buhay, ipasailalim natin yan sa banal na Espiritu Santo. Takpan yan ng dugo ng Panginoong Jesucristo at maramdaman natin ang kapatawaran ng Diyos. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos at siya nawa ang buksan natin ang ating puso sa Panginoon at siya ay pumasok at magbigay sa atin ng kaginhawaan at buhay na walang hanggan, kapayapaan sa kanyang pangalan. Ano kaya ang desisyon mo? Sana tunay na pagsisisi, tunay na pananampalataya. Yan ang may magandang balita. Salamat sa Panginoon na siya ay namatay, nilibing, muling nabuhay para sa ating lahat at ang Diyos ay hindi namimili. Hindi niya tinitingnan ang panlabas ng tao, hindi niya tinitingnan ang kung sino man ang tao na nasa kanyang harapan at kung ano ang kanyang nakaraan. No, ang Diyos ay bukas palad na nagsasabing magsisi tayo at sumampalataya tayo sa Kanya. Ang lahat ng sa Kanya'y sumasampalataya ay hindi mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo yung verse, John 3:16, For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagsita ng Diyos sa sanglibutan, na kanyang iniaalay ang kanyang bugtong na upang ang sino man sa kanya'y sumasampalataya ay di mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan din ang imbitasyon ng Diyos sa atin ngayon. Magsisi, ibsan ang galit, manumbalik sa Panginoon, buksan ang puso at tanggapin ang Panginoong Jesucristo. At malalaman natin ang pagpapala ng pagpapasailalim sa salita ng Diyos. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat Lord sa mga nakikinig. Salamat Lord sa bawat isa na nandito. Sa konting oras na binigay niyo po sa amin para mabuksan ang salita ng Diyos. Makita ang nangyari kay Cain at kay Abel. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa ng may espiritu ng pagsisisi. At tunay na buksan ang puso at tanggapin ang Panginoong Jesucristo habang may panahon pa, habang may buhay pa. At maibsan ang galit at mabigyan ng mapalit ang galit at mabigyan ito ng ginhawa at mabigyan ito ng kapayapaan at mabigyan ito ng kapatawaran. Lord, i-bless po ninyo ang bawat isa alang-alang kay Jesucristo. Ito pong aming dalangin. Amen and amen. Salamat po sa pakikinig ninyo sa salita ng